Ramsey Biel Roca, and sino pa? Nandito. Diba? So yun na mga kababayan. So ngayon po mga kababayan, yung ating pag-uusapan, actually 8 minutes, 7 minutes na po. Ito yung ating unang pag-uusapan, si BBM. Si BBM, ito, gusto kong bigyan ng reaksyon itong podcast ni BBM na gusto nga daw makipagbati, no, sa mga Duterte. So ito, umpisahan na natin mga kababayan. Mga kababayan, si BBM, napanood nyo naman siguro yung podcast niya na kasama niya si Katunying. So ito po, ang podcast ni BBM, eto, wait lang ha, hanapin ko. Kailangan ko kaibigan. Yan ang masabi niya. Kailangan ni BBM ng kaibigan. Actually, bago ko i-play itong video na to mga kababayan, si BBM po, presidente. Si BBM po, kung anuman ang problema, dapat neutral siya. Siya pangulo eh. Kung ikaw pangulo, dapat ikaw modelo. Hindi po porkit sinabing ikaw pangulo, ikaw modelo. Halimbawa, pangulo ka, pumapatay ka ng 30,000 katao, hindi yun po pwede gawing model. Trabaho ba ang pangulo ang pumatay? Ang kailangan ng pangulo ay magkaroon ka ng kaibigan at solusyonan mo ang problema sa bayan. Hindi solusyon ng pagpatay. 'Di ba? Oo. Hindi ganun. So ito mga kababayan. Pakinggan natin si Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa kanyang podcast na ang sabi, hindi naman sinabi dito na kailangan ni BBM makipagkaibigan. 'Di ba? Ang sabi lang ni BBM, gusto niya lahat. Kasi alam nyo ha, mga DDS, para sa akin, umpisa ng pagtakbo ni BBM, ang kanyang tema, Uniteam. Ang kanyang tema, pagkakaisa. So ano nga ba ang laman ng Uniteam? 'Di ba pagkakaisa, pagsama-sama, magtulungan. Kaya nga tinawag na unity or Uniteam. Nakakita ba kayo ng unity tapos mag-aaway? So walang unity 'yun. Hindi mo matatawag na unity ang isang grupo kung bawat isa may mga sariling agenda. Paano mo sasabihing unity kung makikipag-away ka? 'Di ba? Una pa lang, pagtakbo ni BBM bilang presidente, ang kanyang agenda, pagkakaisa. Ang kanyang agenda, unity. So, ipaparinig ko sa inyo ngayon, itong interview ni Katunying sa podcast ni Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto ba daw ni BBM, sabi ni Kokmoto, Kent, akala mo naman political analyst ka. Bakit? Hindi ba ako po pwede maging political analyst? Porket hindi ako abogado? Wala akong profesyon, bawal na ako maging political analyst? Kayo nga eh. Ikaw nga. Nakapag-analyze ka sa akin, nakapaghusga ka sa akin na hindi ka naman, wala ka naman profesyon. Diba? Lahat tayo may karapatan pwede maging analyst. Ikaw nga, inalisa mo ko, di ba? Ngayon pa nga lang, hinusgahan mo na ako. Na akala mo naman political analyst ka, mag-aral ka muna, di yung nakagraduate ka ng high school. Alam mo, Kokmoto, walang saysay ang pag-graduate mo ng high school or may degree ka kung magnakaw ka lang din naman. Di ba? Oo. Hindi ko kailangan maging analyst. Opinion to. Di ba? Aanin ko yung makapagtapos ako ng pag-aaral, magkaroon ako ng degree, tapos papasok ako sa politika, tapos magnakaw ako confidential fund. Di ba? Tapos magiging fiscal ako, magiging lawyer ako, magiging mayor ako for 20 years. Tapos maging presidente ako for 6 years. Tapos papatay ako ng 30,000 katao. Tapos ang buhay ko nandun sa dahig, makukulong forever. Di na. No need. Di ba? Hindi na kailangan. Aanhin ko yung degree at aanhin ko yung pag-aaral kung pag nanalo ako, may degree ako, abogado ako ngayon. Magiging fiscal ako kasi mag-doctorate ako, mag-masteral ako. Di ba? Tapos, papasok ako sa presidente. Tapos, pag nanalo ako, magnakaw lang ako. Tapos, papatay ako ng tao. Tapos, ikukulong ako sa dahig. Di walang kalalabasan yung aking buhay. Di ba? Hindi ko kailangan makipagtalo sa mga bobo.
Di ba? Bakit, Diyos mio, Marimar, hindi mo kailangan, alam nyo, ang pag-aaral kasi, para ka lang nag-training. Tignan nyo, napakadaming abogadong graduate ngayon. Di ba? Nag-aral sila, abogado sila. Ngayon, nakapasa sa bar. Sa tingin mo, pag abogado ka, makapasa ka sa bar, may trabaho ka agad? Mag-training ka pa rin. Alam mo, only in the Philippines, ang taas ng mga standard ng Pilipino, ang taas ng standard ng mga tao na porkit high school graduate ka lang, huhusgahan ka. Di ba? Porkit wala kang pinag-aralan, huhusgahan ka. Bakit sa Amerika? Kahit nga hindi ka nakapag-high school dun, pumasa ka lang sa training, pwede ka na maging pulis eh. Bakit? Sa Amerika ba, nag-aral ba ng 4 years course ang mga pulis nila doon? Hindi naman Bakit? Yung mga caregiver ba sa Amerika, nag-aral ba yan ng 4 years course na katulad sa Pilipinas? 6 months lang doon. Pag pumasa ka sa training, maayos ang trabaho mo, pasa ka na. Hindi mo kailangan magkaroon pa ng doctorate, masteral, or degree. Tapos, oh my God. My God, cook mo to. Huwag kang magmamagaling. Bago mo ko sabihang ganyan mag-aral ako, lagpasan mo muna kung ano ang nagawa ko. Kung hindi mo naman ako kayang lagpasan, no. Diba? Hindi ko kailangan makipag-debate sa'yo. My God. Kahit pare nga, talo sa akin sa debatean eh. Kaya, my God. So ito na mga kababayan. Pakinggan natin ang reaksyon ni BBM. Ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda. Wala na. Marami na akong kaway. Hindi ko kailangan ng kaway. Kailangan kong kaibigan. Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagkasundo sa pamilya Duterte. Ito ay sa gitna ng gusot na kinakaharap ng dalawang pamilya na lumala pa matapos ang pag-aresto at pag-turnover sa International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa BBM podcast na ipinost sa social media ni PBBM, sinabi ni Pangulong Marcos na mas nais niya na maging mapayapa ang pagtatrabaho ng lahat. Ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, lagi nga akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin yung trabaho, pero huwag niya tayong nangugulo. Hindi rin makikialam ang Pangulo sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat with the new lessons learned. Samantala, inilahad ng Pangulo ang iniwang leksyon sa naging resulta ng eleksyon. Ayon kay Pangulong Marcos, ipinapakita nito na sawa na sa pamumulitika ang tao at hindi sila kontento sa naging serbisyo ng gobyerno. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin pa rin. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Paliwanag ng Pangulo, tumutok ang kanyang administrasyon sa mga malalaking proyekto na hindi naman agad nararamdaman ang epekto sa tao. Kaya naman mas bibigyang atensyon anyan niya ngayon ang maliliit na hinaing at problema ng mamamayan. Ito talagang na-realize ko na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yung para maging masagbaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Kasi iniisip ko, hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Anong gagawin natin ngayon habang inaantay na? Anong gagawin natin ngayon? Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon ngayon. May babala rin si Pangulong Marcos sa mga miyembro ng gabinete na hindi magtatrabaho ng maayos. Yung mga hindi awabit, tinanggal ko na. Kung hindi sila nakapag-perform na mabuti, eto nga, sasabihin, pakinggan niya yung tao.
Sa tanong naman kung papaano siya dapat nakilalanin bilang leader, sagot ng Pangulo, I want to be respected but maybe fear is better. sa huli may iniwan ring mensahe si PBBM sa publiko. Lagi kaming nakikinig sa kanilang hinain, sa kanilang nagiging problema at tinahanapan natin ng long-term solutions. At ngayon, talagang ipamadaliin na namin yung immediate solution. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Ayun, mga kababayan. So para sa akin sa nagsabi sa akin kanina na ang sabi, kailangan ko daw mag-aral para maging political analyst. Bakit si BBM naging presidente? 'Di ba? Bakit si BBM naging presidente? Ngayon, ang sabi, si BBM daw makipagsundo sa mga Duterte. Natural. Si BBM kasi presidente, siya ang magpakumbaba. Presidente siya eh. Bilang isang pangulo ng ating bansa, bilang isang ama ng bansa, dapat yung pasensya sa'yo eh. Hindi po pwede na si Sara pa ang lalapit kay BBM. Kahit alam naman po ng maraming Pilipino at alam nating mga kakamping loyalista, mga akbayan, ML party list, lahat, Makabayan Black, mga elitista. Alam nating lahat na tumakbo si Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente, ang kanyang tema ay pagkakaisa. At alam din po nating lahat na mga Duterte lang naman ang bira ng bira sa kanya at never naman kayo nakakarinig na si BBM ang nag-umpisa. Bagkos ang mga Duterte lang naman ang bumibira sa kanya. So ngayon, mga kababayan, kung gusto man ni BBM makipagsundo sa mga Duterte, why not? Bakit? Kumpara lang din naman sa ikakaganda ng ating bayan. Kasi mahirap, sa totoo lang mga kababayan, ang awayang Marcos at Duterte, actually, Duterte lang man ang aaway, hindi naman ang mga Marcos. Duterte lang naman ang puro putak. Bakit? Ni minsan ba nakita kay BBM nagpa-press con? Tapos yung nagsalita na hukayin ko ang bangkay ng nanay niya at itapon sa West Philippine Sea? Wala naman kayo narinig Bakit? Nakita ba kayo ni BBM na nagrally na pinamagatang maisog-maisog? Maisog-maisog, tapos sasabihin na mayroon tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon, weak leader, addict ang presidente natin. Wala kayong narinig. Bagko sa mga Duterte lang ang purong piga ng piga at putak ng putak niyan. Bakit? Nakita nyo ba na mayroong alyansa, rally na ang sabi, putang ina ka Duterte? Wala kang narinig mula sa bunganga ni BBM. 'Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, ito ang pinakamagandang naging presidente sa Pilipinas na professional. Bakit ko nasabi? Hindi man si BBM, wala man si BBM natapos or degree na sinasabi nila. Kaya nga sinasabi nila, yung presidente nyo nga, walang degree So ngayon, isa lang ang masasabi ko. Ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, yan yung tinatawag na diplomatic way. Alam nyo ba anong ibig sabihin ng diplomatic way? Yan yung kapag minura ka, mag-sorry ka. Bakit? Hindi mo kailangan sabayan sa kanya. Kasi ganito yan mga kababayan. Ganito yan. Halimbawa, minura siya ni Digong, minura siya ni Sara. Ang sagot ni BBM, pasensya na. Sorry na. Bakit? Pangulo siya Dapat ang Pangulo, modelo. Hindi kasi, ang pangit kasi pakinggan mga kababayan na Pangulo ka tapos makipagmurahan ka. Ganito lang example ko sa inyo. Halimbawa ako ngayon, di ba? Halimbawa ako ngayon, Kent Garcia. Minura ako, minaliit ako sa aking live at kailangan mag-aral daw ako. Bakit ko kailangan, na makipagsagutan sa taong na maliit sa akin na hindi ko naman siya kalibel? My God, I am a content creator, I am a vlogger. Itong profesyon ko, higit pa sa sino mang profesyon. Kasi itong talento ko, hindi kayang gawin ni GCT, hindi kayang gawin ni GCT kahit Itong talento ko, hindi kayang gawin ng mga nurses at mga doktor. At yung mga talento nila, hindi ko rin kayang gawin. Di ba? Ganun yun. Bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong katangian. Hindi mo naman kailangan na, porkit doktor siya, magaling siya, kailangan mo din maging doktor? No.
Kung ako, vlogger ako. Hindi ko kailangan makipagkompetensya sa pulis. Kasi pulis siya. Iba ang profesyon niya. At hindi porket vlogger lang ako at pulis lang siya, ay mamaliitin natin. My God, kahit nga nagtitinda ng mangga, hindi mo siya pwedeng maliitin. Bakit? Meron siyang kakayanan na hindi mo kaya. Una, sa mga nagtitinda ng mangga sa kalye, kaya mo ba makipaghabulan sa MMDA? Hindi. Pero sila kinaya nila. Kasi profesyon nila yan. Di ba? Hindi mo kailangan ng degree, hindi mo kailangan ng profesyon para lang makipagkompetensya ka sa iba. Kaya nga mga Pilipino sa ating bansa, kaya nga more on sa atin hindi tayo umuunlad eh. Bakit? Ito ang pinakamalaking sakit sa Pilipinas. Hindi po cancer, hindi po diabetes, hindi po high blood ang pinakamalaking sakit sa Pilipinas. Ang pinakamalaking sakit sa Pilipinas ay inggit. Di ba? Yun ang pinakamalaking sakit sa Pilipinas, inggit. Hindi cancer, hindi high blood, hindi diabetes. Ang pinakamalaking sakit sa Pilipinas, inggit. Bakit? Kaya hindi tayo umuunlad. Kapag may nakita ka sa TikTok na nagtitinda ng mangga, nagtitinda ka rin. Kapag may nakita ka sa kapitbahay mo nagtitinda ng barbecue, nagbabarbecue ka rin. So sinong bibili kung lahat kayo buong street naka-barbecue? Kayo lang din. Paano kayo uunlad? Di ba? Katulad nito, nagre-react tayo sa opinion ng iba, sasabihin mag-aral muna ako. Bakit ko kailangan mag-aral kung meron naman akong utak para mag-react? Grade 1 nga, marunong na magsabi, Mama, nauhaw ako. Ako pa, ang tanda ko na. Tignan nyo si BBM, sa sobrang kalmado. Bakit daw kailangan makipagsundo ni BBM sa mga Duterte? Dapat lang makipagsundo si BBM sa mga Duterte kahit alam naman po natin na ang mga Duterte ang unang bumibira sa kanya. Umpisa pa lang pagtakbo ni Marcos noong 2022 election, si Digong nagsabi na meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Ayaw ko siya, kay weak leader siya. Meron siyang kaibigan na anak ng mayaman na taga Davao na may-ari ng banana plantation na matay dahil sa droga. Meron tayong presidente na nagko-cocaine sa eroplano. Di ba yan mga sinasabi ni Digong umpisa pa lang? So alam naman natin na mga Duterte ang bumibira kay BBM. So ngayon, kung si BBM makipagsundo sa mga Duterte, why not? Alam nyo, hindi naman makipagsundo. Alam nyo, ang pakikipagkumbaba, hindi po kaduwagan yan. Kasi ang iniisip ni BBM, kung makipagsundo lang siya para magkaisa sila sa Duterte, kung para sa sarili niya, kung ako kay BBM, no. Makipagsundo si BBM kasi para sa tao. Bakit? Away ng politiko, tao ang nahihirapan. Away ni Marcos, away ni Duterte, tao ang naghihirap. Tignan nyo yung gulo nila. Halos yung lahat ng politisyan nakapokus na lang sa away ng dalawang pamilya. Instead na mag-focus sila sa kanilang mga constituent, di ba? Halimbawa, katulad ngayon, tignan nyo, Congressman Joel Chua ng 3rd District ng Maynila, instead na mag-focus siya sa kanyang constituent, saan siya nakapokus? Doon sa impeachment ni Sara. Di ba? Tignan nyo, Congressman Bini Abante, instead na mag-focus siya sa kanyang nasasakupan, doon siya nag-focus sa impeachment ni Sara. So, nasaan ang tao ngayon? Tinatawag sila mga public servant, pero nandun sila nakaserbisyo sa kaso. Hindi sila nakaserbisyo sa tao. Hindi ko sila binibira, which is totoo naman. Kaya nga, ito ang masasabi ni BBM. Kung makikipagsundo lang ako sa kanila, why not? Kailangan ko ng kaibigan. Bakit? Hindi mo kailangan ng kaaway. Kasi the more na mag-aaway-away kayo sa politiko, kayo dyan, kahit magpatayan kayo, kahit magbumbahan kayo, kahit magbarilan kayo, mga milyonaryo kayo. Pero kami, mga nasa laylayan, na tinatawag na ordinaryong mamamayang Pilipino, kami yung naaapektuhan ng awayan ng dalawang pamilya. Kasi kung interest lang ni BBM ang kanyang pag-uusapan, makipagkaibigan sa mga Duterte, sa loob ng ilang buwan, ilang araw, ilang linggo, ilang minutong pambabasto sa kanya, kaya nyo pang makipagkaibigan? Hindi. Pero ang ginawa ni BBM, gusto niya makipagkaibigan ni Numan para sa ikakaunlad ng ating bayan at para sa mamamayan. Kasi presidente siya. Kailangan niya siyang mag-adjust. Kung pareho lang ng utak si BBM at si Digong, lahat ng kumakalaban kay BBM, lahat patay. Kung pareho lang sila ng utak.
Ang problema lang kasi magkaiba sila eh. Di ba naalala nyo, nag-vlog si BBM? Yung pinagmumura ni Digong, yung mga diplomat na pumupunta sa Malacanang, na pati si Barack Obama, minura niya, yung mga newscaster, minura niya, yung mga foreigner na pumupunta sa Malacanang, pinapalayas niya, pati yung mga sundalo na nagtitraining sa Subic, pinaalis niya. Oh, ang sabi ni BBM, grabe talaga ang dila ng ating Pangulo. Pero ako, kung ako maging Pangulo, hindi ko gagawin yan. Ang gagawin ko, in diplomatic way. O, ano ba ibig sabihin ng diplomatic way? Yun po yung salita na kung saan kalmado ka. Kausapin mo ng masinsinan, kausapin mo ng ayos, hindi yung pagmumurahin mo. 'Di ba? Ma'am Kim Fo, maraming salamat po. Hindi porket gusto makipagkaibigan ni BBM sa mga Duterte ay duwag. Hindi po kaduwagan. 'Di ba? Hindi kaduwagan ang paggusto ni BBM. Hindi kaduwagan ang gusto ni BBM na makipagbati sa kanila. Bakit? Mas pabor pa nga sa mga Duterte yan eh. Kung makipagbati si BBM sa mga Duterte, may possibility pa si Duterte makauwi ng Pilipinas. Salamat po, Sir Kim Fu. Yeah, mas pabor sa mga Duterte yan. Eh kung ang pride ng mga Duterte ay sing tapang ng sabon na pride, bula lang ng bula, wala mangyayari. Diba? Biruin nyo, narinig nyo naman sinabi ni BBM. Oh, hindi ko kailangan makipag-away, kailangan ko kaibigan. Kasi ang iniisip ko taong bayan. Ang papakinggan ko hinaing ng taong bayan. Alam nyo, ito ulitin ko sa inyo. Alam nyo ba kung bakit maraming rebelde sa probinsya? Kasi hindi sila naaabot ng gobyerno. Pero ngayon, kung papakinggan mo ang hinaing ng mga rebelde na yan, mawawala ang rebelde. Bakit? Bakit ba tayo nagkaroon ng rebelde sa probinsya? Kasi ang kanilang negosyo, farm to market road. Paano mo dadalhin sa market yung mga negosyo mo kung wala kang tulay? 'Di ba? Nasa bukid ka nakatira, tatawid ka ng ilang ilog. Paano ka tatawid sa ilog kung walang tulay at walang gobyerno? Walang proyekto. Oh, napapansin lang sila pag eleksyon. Pagkatapos eleksyon, wala na naman yung pangako na pako. Katulad kay Marcoleta. Pag ako binoto ninyo, yung kuryente, kapag nagkonsumo ka ng 2,000 pababa, libre natin yan. Oh, ngayon, tignan yung kuryente, napakataas. Asan si Marcoleta? 'Di ba? Kaya nga sabi ni BBM, mas pakinggan niya ang hinaing ng tao. Hindi niya pakinggan yung hinaing ng politiko. Kasi yung politiko, pag papakinggan mo yan, manalo, matalo, may pera yan. Sino bang politiko tumakbo ngayon walang pera? Pinagluloko niyo ako. Sino politiko tumakbo ngayon walang pera? Try mo tumakbo. Eh, Diyos mio, Marimar. Alam mo, sa totoo lang, huwag kayong masyadong maging panatiko sa politiko. Kasi yung politiko, dumadaan lang yan. After ilang termino, mawawala din yan. Tapos halos nagkabaliw-baliw ka sa suporta kay Digong, nagkabaliw-baliw ka sa suporta kay BBM. Tapos tayong mga supporter nila, nag-aaway, nagmumurahan, nagsisiraan sa social media. Samantalang yung dalawang kampo, yung dalawang pamilya, sa likod ng kamera, nagtatawanan lang yan. Oh, alam niyo, sa totoo lang, hindi naman ang mga politician ang nagpapalala. Tayong mga supporter ang nagpapalala. Tignan ninyo, banat kayo ng banat noon na si Marojas ay Liberal Party. Banat kayo ng banat noon na dahil Aquino, kalaban ng mga Marcos. Ending, magkamag-anak pala si Lisa at mga Aquino. Diba? Hindi ko sa sinabi mga plastic sila. Pero ang away politika kasi is parang laro. Ang politika is laro. Parang sugal. Oo. Diba? Tapos tayo, nag-aaway tayo. Oh, ito si Ken Garcia, kailan kaya ito magilit? Magalit ako pag umuwi si Digong. Tapos yung mga DDS, ini seryoso. Di seryosohin ninyo. Uwiin nyo muna. Diba? Kasi yan ang resulta na sa sobra ninyong kapanatiko sa mga politiko, nababaliw kayo. Tignan ninyo, ilang mga OFW sa Qatar, 100 plus. Na-deport. Ma'am Lucy Vargas, maraming salamat sa $10 Hong Kong super sticker. Thank you so much. Diba? Tignan nyo. Yung mga OFW sa Qatar, sa sobrang idolize nila kay Digong, do ni. Natanggal sila sa trabaho. Tignan nyo yung pulis. Oh, ayaw sumunod sa utos ng Pangulo na arestuhin si Digong kasi mali. Oh, kahit Pangulo ka pa, hindi kita susundin kasi mali ka. Oh, natanggal siya ngayon. Tinulungan ba siya ni Sara? Wala. Tignan nyo, yung mga supporters ni Digong,
Rally ng rally sa dahig. Pag uwi nila, pinagalitan sila sa amo nila kasi ang dami nilang hugasin, ang dami nilang labahin, ang dami nilang papamalingkiin, hindi nila nagagampanan yung trabaho nila kasi nandun sila sa dahig. Ngayon, kung napagalitan sila ng amo nila pag uwi galing sa dahig rally, may Sara Duterte ba? Na sabi, ma'am, madam, I did not mean to. That is because they are idolizing us. Di ba? Walang ganun. Walang ganun. Diyos mio, Marimar. Huwag kayong masyadong magiging idolize sa mga politiko. Bakit? Kasi pag mapapahamak kayo dahil sa pag-idolize ninyo, hindi kayo tutulungan ng mga yan. Diba? Tignan nyo, yung mga vlogger dyan na nakuntimp at nakasuhan, tinulungan ba sila? Mga kababayan? Yun bang mga nakakasuhan, yung mga nakukontem? May abogado bang binigay si Duterte para ipagtanggol sila? Nga. Di ba? So yun lang, yung aking reaction. Mga kababayan, ang haba ng reaction ko, no? Yun ang totoo.